Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Nagbigay ng guidelines ang Department of Labor and Employment ng mga panuntunan sa magiging sahod ng mga manggagawa sa Pebrero 25 na isang special working day. Sa Labor Advisory No. 1 Series of 2026, sinabi ni Bienvenido Laguesma na regular na sahod ang matatanggap ng mga papasok sa ika-40th na anibersaryo naman ng EDSA People Power Revolution. Nauna nang idineklara ni Ferdinand Bongbong Marcos President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang petsa bilang Special Working Day sa ilalim naman ng Proclamation No. 1006 Series of 2025. Ipapatupad ang no work, no pay maliban kung may ibang patakaran ang kumpanya o kaya CBA. Ang 8 oras naman na trabaho ay may 100% na sahod habang may dagdag na 25% naman ang overtime. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pa mga balita, mariing tinanggi ng Malacanang ang aligasyon ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman na sinisiraan umano ni Ferdinand Marcos Jr. ang panunungkulan ng dating leader. Sa unang araw ng confirmation of charges sa International Criminal Court o di naman kaya ICC, sinabi ni Kaufman na may natanggap itong tawag at umano'y maglalabas ng mga testigo upang siraan si Duterte. Ngunit ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, maituturing na kalokohan ang naturang paratang laban naman sa Pangulo. Binigyang diin ni Castro na ang kasong crimes against humanity na inihain sa ICC laban kay President or dating Presidenteng Duterte ay nagsimula pa noong 2017, panahong isa pa lamang pribadong mamamayan si Pangulong Marcos Jr. Dagdag pa ng palasyo, hindi malinaw ang direksyon ng depensa ni Kaufman lalo't ang mga aligasyon ng extrajudicial killings ay nag-uugat pa umano noong alkalde pa si Duterte sa Davao City. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-Vibes, lumawak ang saklaw ng kaso sa International Criminal Court matapos pangalanan ng prosekusyon ng ilang matataas na opisyal bilang mga kasabwat sa mga pagpatay ng alkalde pa ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa unang araw ng confirmation of charges, inilahad ni ICC Senior Trial Lawyer Julian Nichols ang umunoy papel ni Senator Ronald De La Rosa, Senator Christopher Go at iba pang dating opisyal ng pulisya at hustisya sa pagpapatupad naman ng operasyon laban sa mga hinihinalang kriminal. Ayon sa prosekusyon, may sistemang ipinapatupad na nagresulta ng pagbuo ng tinaguriang Davao Death Squad kung saan umano'y may mga nag-uutos at mga nagsasagawa ng mga pagpatay. Inaasahang tatalakayin pa sa mga susunod na pagdinig ang detalye ng umano'y partisipasyon ng bawat isa. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes ang buong kabuuan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.